report, niratifikan na maifip at ayuda, pork barrel raw. Apat na araw na pinagtalunan, 2 araw na na-delay dahil sa sunog at sangkaterbang bangayan. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. While the lots of people deny any talks ng isang reenacted budget for 2026, Hindi certified third reading itong bill. So, on Friday, ma-approve yung third reading, magpiprint pa eh. Diba? So, and then by camp. So, malabo yung reenacted budget. Saka, hindi kami papayag. Ako meron akong fear kasi nga if you look at the timeline, ang ratification December 17. So ibig sabihin mag-overtime sila para ma-enroll yung copy. No? If you look at the signing in Malacanang, December 29. No? So that's 2 days before the New Year's. No, walang reenactment. We can now confidently say, ngayon natapos na po yung BICAM, there will be no reenacted budget. wala silang nagawa. Nasa kamay na ng Pangulo na yan. Kung madelay man sila, ilang araw lang. O siguro, pwede mong masabing nagkaroon ng reenacted budget for 2 days, 3 days, 5 days. Noong panahon nga namin nila, President Duterte, 3 months nga yung reenacted eh. Di ba? Tapos na at niratipikan na via vivo voce ng Senado. I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair hears none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. At ng House of Representatives. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026. Ang 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. 3 days before the year ends. I mean, talk about procrastination. Pero ano yung mga sinasabi ng mga senador, lalo na yung mga bumoto ng yes with reservations sa reconciled BICAM na, again, pinasa nila. Not that it would not have a bearing sa botohan kasi nga bumoto pa rin sila ng oo. Kahit na sabihin nila I'm saving my butt. Kasi nga baka mamaya sabihin nila later on magkaroon ng kontrobersya dito sa budget na to. At least masasabi ko na hindi naman buo yung pagsuporta ko doon sa BICAM report. So, hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako masasama dyan sa mga kulong na yan. Mga kurakot daw. Well, isa lang naman kasi ang pinagpuputok ng butchi. It's either ayuda, unprogrammed appropriations, o the maifip na nagiging instrumento ng mga politiko para magpabango ng pangalan through guarantee letters sa mga desperadong Pilipinong gusto lang naman i-avail yung universal healthcare para walang bayaran sa ospital. Ayon sa Universal Healthcare Law, hindi na dapat problemahin ng pasyente ang pambayad sa pagpapaospital.
Wala na siyang dapat intindihin kundi ang magpagaling. Hindi natin gusto na pumipila at tila nanlilimos para sa pagpapagamot ang ating makababayan. Ang gusto po ng UHC ay ang mga pasyente walang utang na babayarin sa ospital, walang utang na loob sa mga politiko. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator J.V. Ejercito. My deep thanks go to SP Pro Tempore Ping Lacson for his anti-political patronage provisions so that politicians can no longer exploit assistance programs for personal gain. Now, ang MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients ay isang programa na tutulong sa mga may hirap na Pilipinong makover yung mga bill nila sa ospital, whether that be public or private. Di ba? Bakit hindi nilang lagawing diretso mismo? Wala nang bill kasi nga gobyerno naman na magbabayad nun. Why would we have to put a middleman? Dapat automatic na yan. Yun nga ang ibig sabihin ng universal healthcare. Ibig sabihin ng universal healthcare, universal ang healthcare. Paulit-ulit na lang ako sa sinasabi ko. No, it is as directed by the universal healthcare signed into law noong 2019 ni Duterte. Pero ayaw pondohan ng tama base sa batas na gumawa mismo doon sa universal healthcare. Tulad ng makukuha sana nito sa sin tax o excise taxes. Kumbaga yung mga sugary drinks na iniinom natin, yung mga sigarilyo, may tax yung mga yan. Yung mga alcohol, may tax lahat yan. Kasi nga, para yun sa universal healthcare natin. Now, ang nangyayari kasi sa MAIFIP, traditionally hindi automatic na magkakaroon ka ng zero balance bill right from the get-go. Hindi ka ganoon. So kakailanganin mo ngang lumapit muna sa mga politiko bago ka mabigyan ng guarantee letter sa mga opisina ng senador o congressman o kung ano man para makakuha ng guarantee letter na talagang mahirap ka nga bago ka i-aproba bilang indigent ng mga social workers para kung hindi man maging zero ang bill mo, at the very least, mabawasan sana. O kaya naman, yung mga libreng medicines, yung mga libreng gamot. Yung nanay ko dati, kumukuha ng ganyan nung nagkaroon ng diabetes at kung ano man yung tatay ko. So, alam ko na talagang pahirap yung mga ganyan kasi nga gumagawa ka pa ng middleman, di ba? Gumagawa ka pa ng middleman, tapos yung middleman yung mga politiko. So, nakanino yung utang na loob ng tao. E di dun sa politiko, imbes na sa gobyerno. Now, sinabi ko na yan last NIDW Recap number 135. So, panoorin nyo na lang. Kaya nga siya tinatawag na bagong port ng mga grupo and even mga senador at kongreso. Kasi kahit na sinabi ng DOH na hindi na tumatanggap ng guarantee letter ang mga ospital, may asterisk. Kasi level 3 hospitals lamang. Level 3 hospitals lamang ang hindi mo nakakailangan ng guarantee letter para ma-avail yung Universal Healthcare Law. Yan pork barrel. Hindi namin iaalaw magkakaroon. Mga pork barrel, medical assistance yan, diretso. Hanggat maaaring alisin namin yung GLGL. Pero sa mga diretso na magiging sa sistema. DOH at diretso sa PhilHealth ang funding. Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan makaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. So, tatanungin natin, ilan lang ba ang level 3 hospitals natin? Well, ayon kasi dito sa may mga classifications na hospital o general hospital, 1,341 sa buong Pilipinas out of 43,858 recognized health centers, and ito galing to mismo sa DOH. So isipin natin 1,341 lang yung mga level 3 kuno na ospital.
Tapos, yung iba doon sa malamang nasa city center, nasa Maynila. Paano yung mga nasa probinsya? Para lang hindi na nila kailangan pumunta sa mga politiko. Tapos, yung binibida nilang zero balance billing sa mga DOH hospitals, 87 lang. Out of 43,858, 87 lang yung talagang sure ka na magiging zero yung bill mo. Hindi mo na kailangan pang maglakad ng mga papeles, pumunta sa mga social worker, pumunta sa mga politiko. Now, don't get me wrong. It's a start. Pero hindi ba it's a start too little, too late? Pero lipat naman tayo sa unprogrammed appropriations o yung budget na walang pagkukunan ng pondo as of yet. Basically, kapag sumobra raw yung kita ng gobyerno o may mga investment na dumating, tsaka lang siya pwedeng gamitin. Nilabanan niya ng minorya sa House of Representatives dahil nga ayaw nilang magkaroon ng line item sa budget na kung tutuusin, wala naman talagang pagkukunang pera. We ask that the honorable sponsor consider the following amendment: that all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. I now move to divide the House. For the information of the body, an aye vote sustains the motion to reject the amendment and the nay vote defeats it. The majority solicits an aye vote. There is a motion to reject the proposed amendment which was objected to by the Honorable Jokno. All those in favor to reject the proposed amendment, say aye. The ayes have it, the amendment is lost. Baka mamaya nasa discretion pa yan ng ating incompetent na presidente. Di anong mangyayari dyan? Malamang sa malamang, either siya ang kukurakot o yung mga kasama niya, yung mga trusted aides niya ang kukuha or at the very least lulustay ng unprogrammed appropriations na umabot ng 250 billion pesos. Diba? Pero may isa pang point of contention, hindi lang yung unprogrammed appropriations at saka yung MAIFIP. Lalo na sa mga nag-no sa Senado, yung mga paayuda. Kasi sino ba ang may hawak ng ayuda? Surrounding various financial assistance programs or ayudas. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. No, sa Senate bill kasi, minimal lang ang ayuda ng mga nagsilipa ng tupad, AIX at kung ano-ano pa. Pero sa BICAM bill, biglang bumulwak at sobra-sobra pa nga. Now, despite its shortcomings, kahit na marami akong sinabi laban dito sa BICAM budget na to, maaari nating sabihin na kahit papaano naging disente ang budget ngayong taon. Although of course, marami pa rin ang dapat nating suriin tulad na nga lang ng MAIFIP, mga ayuda na nagsilipana nitong mga nakaraang taon, at ang unprogrammed appropriations. Kasi dito talaga nagmumula yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yung mga madaling makurakot or at the very least, maging pet projects daw para iboto ulit sila sa susunod na eleksyon. Now, tulad nga nung sinabi ko sa mga insertions at unprogrammed funds noong NIDW Recap number 125, lumobo ang mga unprogrammed appropriations sa panahon ni BBM. Lalo na ang mga insertions ng congressman na hindi naman talaga dapat. Kaya nga siya tinawag ng President's Budget, di ba? Yung NEP. Kaya siya tinawag ng President's Budget kasi yung presidente ang gagawa ng budget tapos bibigay sa Kongreso. Tsaka lang sila pwedeng magbawas o magdagdag. Tapos yung mga gabinete at congressman at saka yung mga senador,
todo insert ang ginagawa. So talagang magugulat ka na, bakit hindi mo alam to, BBM? Bakit ngayon mo lang to nalaman na ang daming pwedeng pagkuhanan ng korupsyon and you do not do nothing about it? No, it's either alam ni BBM lahat yan, o isa nga siyang walang kamuwang-muwang na presidente na ginagamit lang ng mga pinagkakatiwalaan niya para mas lalo pang magpayaman at hututan ang kaban ng bayan. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.